salamat. Hindi ko alam kung yung ano tayo, may new version ng Teletubbies o yung mga lola ni Dora na napakaganda na. Pero ibang version naman to. Kaya, alam, titignan niyo nga po ako mabuti. Kaya ko kasi kasal na ni Che. Kaya sunod ko na siya. But anyway po, i-jobos ko na lang to para maging emerald. Okay, but anyway po, kaya po pinaghandaan ko mabuti, okay, ang umagang ito because I want you to be excited. Kasi talagang meron tayong na-hire na architect. Actually, wala talaga siyang alam. Okay? Para makapagplano. Makapagplano, ang gagaling ng mga coaches natin. Palakpakan niya natin si Lord. Ang gagaling kung hindi lang magplano. Hindi ko lang alam pag in-apply namin kung ano mangyayari dito sa church. Pero we are so excited and so gusto na po namin humingi ng favor sa inyo. Yung mga may kakayanan po na hindi naman makakatulong dito sa church, okay, pero kaya nyo pa magpamarienta. So Monday to Friday po, Monday to Saturday, magtatrabaho po dito sa church. So pwede po kayong magdala ng worth 5,000 every merienda. Wala pong problema yan. Hindi po pwede po kayong mag-ambag, pumunta po kayo dito or tulungan po tayo para po yung maipon nating pera ay ibang materialis na lang natin. Kasi gusto po namin maglagay dito ng sandalier hanggang dito. Alam mo yun, nagsasalita ka, natatamaan ka ng mga ilaw. Okay. Pero gusto po natin siyang pagandahin, gusto natin gawin. Simula po bukas, higibain na natin yung art of the covenant. Okay, bababag na po natin yan. Nakipag-usap na po kami dun sa mga daga na pasensya na sila. Pag-aari na natin ang basement at sisimulan na natin. Okay? Are you all excited? Yes! Sobrang excited po kami na ang simbahan natin ay ating pagandahin, ang simbahan natin ay bigyan natin si Lord ng pinakamataas na pagsamba. Yung mga ginagamit po ng Panginoon, kahit po yan ay mga pangalan lang ninyo o whatever it is, na asset na meron kayo, alam niyo po, darating ang panahon, masasabi niyo sa sarili niyo, Lord, salamat kasi yung nangangailangan isa po ako sa ginamit ko. Sinasabi ko yan, ngayong maganda na ang light giver, lagi ko sinasabi sa sarili ko, Lord, salamat kasi meron ako dyan, parte ako, hindi para magmalaki, pero ang sarap sa puso ng mga panahon na wala pang halos tumutulong, okay, sa ating sentral, di ba, may puso ka na tumulong, kasi ngayon hindi ka na gano'ng mapapansin sa dami ng tumutulong, kasi pag tumulong ka ngayon ng 500,000, parang hindi na mapapansin, pero hindi naman ako tumulong ng gano'n, 500 pesos pa yata, okay, pero ngayon, alam mo, time will come, yung ating ibibigay, of course, lahat yung kinikredit ng ating Panginoon. Pero maniwala po kayo, time will come, darating yung time that you give, pero hindi na siya ganong napapansin. Alam niyo ba, giving is really a privilege. At tandaan ka, hindi mo yan sa buhay. At hindi habang buhay tayo ay nakakapagbigay. Hindi habang buhay tayo ay nakakapaglingkod kay Lord ng paglilingkod na gusto ng lakas natin. Hindi habang buhay ngayon. So the moment na meron ka pang strength, the moment na meron ka pang pagkakataon to give to the Lord, di ba? The moment na kaya mo magpaganda kagaya ng mga nanay na to, ingit na ingit ako, Joy, mamaya ate, no lang. Hindi talaga ako paparin, wala akong ribo. Okay? Dapat yung, dala niyo, parang yan yung ginamit natin sa ating ng business. Mga ribo na yan. Okay? Mamaya gamitin natin. Amen ba? So I want you to be more excited. Sama-sama po tayo po, yung iba sa inyo busy, yung iba naman yung mga event po natin, tatay natin, talagang willing po sila na mag-asikaso dito sa church. Hindi pa nila alam, sinabi ko na, kasi willing naman sila eh. So pag tinanong mo kasi, baka sumabit pa eh. O kaya sinabi ko willing na. Willing po ba kayo? Amen? Pagkakalipan sila. So ganito rito sa church. Yung mga nanay nga, grabe sabi nila, Rek, magbibigay ako ng pang-merienda dyan. Tama po ba? Tingnan mo. Lahat dito pilit. Okay. Pero buti na lang, mabuti ang pang. Natin naman naman si Lord. Nagot ang lahat. At correct muna natin ito. Pamiling tanggap ng una ng
isang residente ang ginagawang pagkumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga crack at butas sa dike ng Kamiling River. Pero ang katakataka rito, ang mga sira tila tinapalan lang daw. Yung mga truck po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Sa tingin nila, as yung tubig ay hindi po masisira yan. Kaya yung mga truck po naman hindi DPWH dito sa tayo. Kaya bilang solusyon sana, nagpatayo rito ng flood control project na nagkakahalaga ng 254 million pesos. Ang kontratista, ang Edmarie Construction and Trading, ang may-ari ni Edgar Sago, na mag-anak ng congressman ng 4th District ng Pampanga na si Ana Sago. 4 na taon na, wala nang ito'y ginawa. Nasira na rin daw ito nung namang nakarang taon at ngayong taon, nasira ulit. Sa panahon ngayon, ang daming kontraktor, mga taong marunong tayo ng building, ng brand, ng pangalan. Kaya lang, may proyekto, pero kulang sa puso. May pondo, pero may nawawala. May materyales, pero kulang sa katapatan. Bihira ang marunong tayo ng pananampalataya. Habang iba, abala sa sariling plano, may isang lalaki na abala sa plano ng Diyos. Tinawag siyang magpatayo, hindi ng gusali, kundi ng kaligtasan. Meet Noah, the OG contractor. Project title, The Ark. Client, God Almighty. Deadline, taon ng Musa. No budget, no approval, no orders, pero minutos at yun lang ang sapat. Ang iba, nagtatrabaho para sa sarili, pero si Noah, nagtayo para sa Diyos. Ang iba, gusto ng kita, si Noah, gusto ng katwiran. At nung bumuo sa bulan, lahat ng gawa ng tao, tinangay ng baka. Pero ang proyekto ng Diyos tumibay. This Sunday, let's talk about Noah, the contractor. Sisa. Palapakan natin ang pinakamalakas na. Grabe, ito po ang sitwasyon na meron tayo. Ang ganda, no? Ngayon ko lang medyo napanood yung buong yung video na ano po yung weekly. Diba next week ulit, yung last ng series natin ay may panibago silang video ka. Ganda! So sabi niya ganun na yung contractor daw ay gumagawa bago bumuhos ng bulan. Ngayon po ang mga contractor ay gumagawa habang umuulan. Magkaiba talaga, minsan talaga ang Bible sa atin ngayon. Okay, so balikan lang natin. Last week po, we talked about, pinag-usapan po natin na sa mga sitwasyon na tayo ay nasa baha. Okay, hindi we overcome it. Bakit hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng baha? The flood will come para sa mga masasama. Sobrang sama na kasi. Sobrang sama na yung time na yun at nais ng Diyos. Balikan ko lang po last week, buksain ang mundo sa pamamagitan ng baha. Last week, pinag-usapan natin yung purpose ng flood sa kwento na makita sometimes yung flood ginagamit ng Diyos to end the wickedness of the people. Ginawa ng Panginoon yun kasi hindi na kayang putulin, hindi na kayang ikate yung sobrang sama ng tao. Wala nang pwedeng maging solusyon ay i-end na at i-separate ang wicked sa righteous. Yun ang ginawa ng Panginoon. Ngayon po, okay, pag-uusapan natin kung ano ang plano ng Diyos para i-isolate. So, una, nakita natin yung plan. May plan na dumating, okay,
Okay? At hindi yung dumating para gusto lang ng Panginoon at trip niya na. Ginawa niya yun kasi sobra ng sama ng tao. At kailangan na mag-separate, okay, yung mabuti at yung masama. Pangalawa, nagkaroon din ng plan. It is really the plan of God is to create an ark. Nakita natin, nag-create ang Panginoon ng isang ark. Okay? So nakita rin natin na detalyado, di ba? Nag-usapan natin last week, detalyado kung paano create ng ating Panginoon sa pamagitan ni Noah ang arka. So sa kwento, kakausapin niya si Noah, so ibababa niya kay Noah ang project. Ganun ang nangyari. So ang ganda, maganda yung pangyayari na yan. Na nakita ng Panginoon, to make the story short, save yung kanyang family. Tama po ba? Kapag kahit ang tagal nila doon, okay, ay nakakain, nabuhay sila hanggang matapos ang bahasi, ligtas sa kanyang buong pamilya. Paano na-create ni Noah ang ark na matibay? Bakit si Noah ang inutusan? Dapat yung mga bad people na lang, okay? Bakit hindi yung anak niya, since mabuti naman, di ba, pag tinignan mo, ay pwede naman na mag-utos na lang ang Panginoon sa iba. Pero pag tinignan mo, bakit si Noah talaga ang inutusan ng Panginoon? Ang plan kasi na darating ay hindi pangkaraniwan. Sabihin, may darating na isang matinding baha na hindi pa nararanasan ng lahat ng sandaigdigan, buong sandaigdigan. Yung mga flood control na ginawa, di ba? Semento pa yan, okay, tapos tubig baha lang ang pinipigilan, tapos binabaha pa rin, pumapasok na sa bahay. Ganyan yung nangyayari ngayon. Pero ito, baha ng buong mundo. So, balikan ko lang Genesis 7:18 to 19. The water rose and increased greatly on earth, and the ark floated on the surface of the water. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heaven were covered. Nakalutang daw yung arko. Nakalutang yung ark sa tubig, pero yung bundok din, imagine mo yung bundok na tabunan ng tubig. Kaya pag pinag-aralan ng Noah's Ark, magugulat ka. Pag tinignan mo naman to si Lord, magagawin si Noah ng arko sa itaas pa ng bundok. Pwede namang sa gilid na lang mismo ng dagat. Wala ganun talaga Sa darating pala yung panahon na sa sobrang tindi ng gagawin ng Panginoon, di ba, para sa tao, para maitama, para malipol, gagawin niya sobrang taas, mas mataas pa sa bundok. Okay, yung tubig. So, ganun po ang nangyari. Nakalutang yung ark sa tubig, pero yung mga bundok na tabunan ng tubig, stand still, nandun pa rin yung ark. Okay? Makakakuha tayo dyan ng matinding lesson. So, sino ang makakakuha ng projects na Lord kapag natapos at kita-kita ang tibay nito? So, tingnan natin kasi maraming, alam na natin yan, sasakit lang ang puso natin. Maraming mga kumuha ng proyekto Tapos at the end of the day, kaya nga as of now, nakakatakot ng kumuha ng mga bahay na gawa na. Di ba, magugulat ka, ang daming mga bahay na hindi mo na alam kung paano siya ginawa Di ba? Dahil nga sa sobrang ginagawa ng mga contractor ngayon. Okay? Yung project na hindi mo kailangan magnakaw para yumaman kasi pagpapalain ka ng Diyos. Sino gusto nun? Sino yung may project ka, okay, na matututo ka, may project ka, okay, na tingin pala, okay, at kapag natapos ito, matibay na matibay. Kahit anong mangyari, hindi siya nasisira. Yung project na pag natapos mo, safe at angat ang pamilya mo. Sino gusto nun? Di ba nakontrata ka yung project na nakuha mo, safe at angat ang pamilya mo. Hindi yung naresibo yung project, ang kapalit, puro kahihiyan ang matatanggap ng pamilya mo kasi nandugas yung contractor, di ba? Ngayon ganun nangyayari, di ba? Ang yaman-yaman. Tapos, kung sila ay may mga anak, most probably baka meron sila ang may mga apo. Literal to sa pagkukontrata ng isang proyekto. Siguro ngayon, kahit ang yaman-yaman nila, nakakahiya. Meron akong napanood, parang vlog lang ng isang kongresista. Tama ba ako? May congressman na parang Gen Z siya ng congressman. Okay, tapos nasa Senate sila Tapos kumusta? Gano'n, tapos kinabayan siya. Tapos bigla niyang tinanong si Sandro, di ba tama? Bigla niya si Sandro, parang nasaan yung tito mo? Parang gano'n, something na gano'n. Nag-iba yung mukha, di ba ang gwapo ni Sandro? Parang naging kamukha siya ni Laloy nung hindi ko maintindihan ko sino sinasabi kong tao.
Parang nag-iba yung mukha niya, tapos may isang babae, inano niya yung camera. Di ba, ang daming nadadama. Siyempre, pag pamilya ko, ito mo, hindi ko naman alam kung may kinalaman sila o whatever. But still, kamag-anak na pamilya. Diba? Pero pag may proyekto ka na kinuha at naging matibay at naging pagpapala ito, pambihira makatanggap pati ang pamilya mo at aangat ang buhay nila. Amen po ba? Dapat tayong mga anak ng Diyos ang nauuna sa proyekto ni Lord. Dapat pag may project si Lord, dapat una ka. Sabi mo sa katabi mo, una ka. Hindi ba unahan mo? Kaya sabi mo, una ka. Ayan. Para malinaw, sabi ng iba, unahan mo ka. Okay? Diba? So, pag-uusapan natin, Noah the contractor who will receive a project from the Lord. Sino ang makaka-receive ng proyekto mula kay Lord? Sino dito excited? Dapat may ganun tayo, Lord. Ang iyang proyekto ko yan. Lord, bigay mo sa akin. Ako bahala dyan. Pag binigay mo yan sa akin, hindi ako dyan kukupit. Pag binigay mo sa akin, magdadagdag ako dyan. Pag binigay mo sa akin, safe yan. Pag binigay mo sa akin, magiging karangalan yan ng pamilya ko. Amen po ba? So, hopefully po after this topic, marami ng mga Noah dito. Diba? Marami ng mga Noe. Baka kung anong masabi ko eh. Diba? So, dapat after nito, meron kang project. Sabi mo, dapat project ko yan. Diba? So, tingnan natin, dapat ang mga anak ng Diyos na uuna palagi yan sa proyekto na pinagagawa ng Panginoon. And who will receive a project from the Lord? Yes, right, gusto ko yung project na yan. Gusto ko yan makuha. Gusto ko maranasan. Pero hindi lahat ng gusto mo ay pwedeng mangyari sa'yo. Lahat yan may criteria. Diba? Kung ang criteria ng mundo ay kailangan ikaw ay college graduate, ikaw ay suman o magna o cum laude o whatever. Pasensya na kayo, yung dito medyo mahina eh. Salamat sa tulong. Pero parang hindi nyo rin naman naiintindihan. Nakiride lang din kayo. Okay? So pag tinignan mo, sino ba? Ganun ang mundo eh. Kailangan magaling ka, kailangan matalino ka. So meron silang criteria para makareceive ka ng isang proyekto. O kailangan well-known ka, kailangan magaling ka, mayaman ka din, kilala ka. Okay? Yung ang tawag dito, yung establishmento ay kilala. Diba ikaw ay magaling na contractor, kagaya ka ni Biskaya. Ganyan kagaling sa every aspeto, napakagaling. Diba? Pero pagdating kay Lord, who will receive a project from the Lord? Because He is God. Amen ba? And actually, sasabihin ng Panginoon sa'yo, ano ka ba? Bakit kung gugustuhin na magaling ka, mas magaling ako sa'yo. Lahat ng meron ka, mas angat ako. Tama ba? So, kailangan makita natin sa kwento, sino ba ang makakakuha ng proyekto mula sa Diyos? Sino excited? Number one, those who please God. Yan, humina na. Genesis 6:8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Sa Pinoy version po maganda. Ang lupit, sabi niya, pero kay Noah natutuwa si Lord. And pag nakita niyo po ba, ang favor po, sa Greek word po ng favor is charis, meaning it is a grace. Ang favor po, ang ibig sabihin sa Greek word, pag in English is a feeling of goodwill from the receiver. So ibig sabihin, kapag ikaw pala ay nakatanggap ng isang pabor, ibig sabihin ito ay kalooban ng nagbibigay. Hindi mo kalooban. Tama mo ba? Minsan may mga ginagawa tayo, meron tayong mga tinatapos na proyekto ng buhay natin. Yung gusto natin yun. Yung kalooban natin. Pero iba pala ang ibig sabihin ng favor. Kasi sabi ng verse 8, Genesis chapter 6 verse 8, sabi niya, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Parang simple lang, sa dinami-dami ng tao na nabuhay ng panahon na yun, kay Noah lang natutuwa ang Diyos. Diba? Imagine mo, ang dami-daming bata. Diba?
Sa'yo natutuwa ang mga tao, iisip bata ka. Ka-level ka. O kaya, ang dami-daming tao, nakatingin sila kasi nakatingin sa'yo ang Panginoon dahil napakatindi mo. Ganun po ang nakuha ng Panginoon. Kaya na-receive ni Noah ang proyekto mula sa Diyos kasi he pleases God. In order for us to receive a favor from the Lord, dapat natutuwa si Lord sa ginagawa mo. Hindi mo pala kailangan, Lord, akin yung proyekto na yan, ang galing ko, kaya ko yan tapusin, kaya ko yan pagandahin, hindi pala ganun. Kaya nakuha ni Noah ang isang matinding project na pinag-usapan mula noon at naging history ng buong mundo. And actually, ang project talaga na ginawa ni Noah ay pinag-usapan na sa history buong mundo. Kinilala ang kanyang galing. Why? Because natuwa si Lord sa kanya. Tanong ko sa iyo, gusto mong matuwa si Lord sa iyo, please Him. Diba? Hindi, alam mo, hindi, para matuwa si Lord sa iyo, hindi mo kailangan magpasiklab. Para matuwa si Lord sa iyo, hindi mo kailangan yumaman. Para matuwa si Lord, hindi mo kailangan maging magaling. Ang kailangan mo lang ay i-please siya. Ang kailangan lang pala natin gumawa ng isang bagay na matutuwa si Lord. Hindi mo kailangan magpakapagod ng magpakapagod. Hindi mo kailangan magutom o magsakripisyo ng bongga-bongga. Marami din ba baka mamaya sa buhay natin, ang dami na natin sakripisyong ginawa. Pero hindi naman natuwa si Lord. May ganun ba? Minsan ganun, di ba? Pagod na pagod ka, pag uwi mo pagod ka, pag gising mo pagod ka. Pero never naman si Lord never mo naman nakuha ang attention ni Lord. Why? Kasi hindi naman talaga natuwa sa'yo. Di ba? Nandiyan pa po ba kayo? So, importante, Lord, I want to receive a project from you. Nakaka-excite, di ba? Na meron kang proyekto, at ang kliyente mo ay ang Diyos. Nakakakaba. Dapat lang. Di ba kung ang proyekto nga natin ay, di ba, meron kang kinuha ng kontrata ka, tapos, bira, kilalang tao yung mo, nakakakaba yun eh. Nakakakaba talaga kung ang Diyos ang mo, ang client mo. Pero ang maganda doon, safe na safe ka. Bakit Diyos siya eh? Ibig sabihin, sasabihin niya lang sa'yo kung anong gagawin mo, pabira, tapos yung gagawin mo, yung sinabi niya, narinig mo sa ganyan, perfect yun. Hindi ka gaya pag nangontrata ka dito sa mundo, kailangan talaga pag-aralan mo, based on your experience, based sa pinag-aralan mo, ako napakahirap po maging engineer. I think ang engineer para lang magkaroon ka ng license 3 days ang kanilang board exam. Ang hirap. Pero ito, anong ginawa ni Noah? He found favor in the eyes of the Lord. Matanong ko sa iyo, saan mahirap maglingkod? Sa Diyos ba o sa mundo? Tama ba? Saan ba mahirap kumuha ng kontrata? Kay Lord ba o sa mundo? We will receive the project from the Lord if it pleases Him. So number 1, na dapat meron tayo, we need to found the favor in the eyes of God, hindi in the eyes of people. Yes, may mga tao na mapiplease mo, pero ang hirap i-please ng tao. Kahit anong mo dyan, ako po, basta tamaan mo lang dyan, tamaan mo lang something patungkol sa Kanya, hindi mo na yung mapiplease. Pero si Lord, iba. Kaya kung meron talaga tayong ipiplease sa lahat ng gagawin natin, ay ang Panginoon. And Noah is really, why Noah get the favor from God? Because Noah is unique. You know, the word favor, ang isa po sa ibig sabihin in Greek word is you are unique. Kapag pala ang isang tao ay nakakuha ng pabor mula sa Diyos, ibig sabihin, siya po ay kakaiba sa iba. Nakuha mo ang pinakamataas na pabor na pwedeng makuha ng isang tao ay manggagaling lamang sa Diyos.
Again, paano ka makakakuha ng proyekto mula sa ating Panginoon? Number one, those who place God. Number two, those who provide a clear account. Klaro, malinis. So, tingnan natin. 9, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Grabe, no? Bakit si Noah ay nakakuha ng proyekto mula sa Panginoon? Because siya ay nag-provide ng kanyang magandang account. Klaro ang account niya. Wala siyang account ng pandurugas, wala siyang account ng pandarambol, wala siyang account ng may tinapakan na tao o tinapakan na ingron. Wala! Lahat malinis ang kanyang account. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Ang ganda niya kasi hindi lang sinabi, this is the account of Noah. Ang ganda ng verse kasi sabi niya, this is the account of Noah and his family. Yes, ang bida natin si Noah. Pero ang ganda, nag-provide si Noah ng isang malinis na account para makuha niya ang proyekto aling sa Diyos. Yan ka ba po ba? Ano po sa iyo? Anong account ang kaya mong sabihin kay Lord? At Lord, kukunin ko po yung kontrata na yan kasi ito po ang account ko. Are you with me? Ito po pa, kahit po imbestigahan mo ako at ang aking pamilya, malinis po kami. Grabe. No, nanaintindihan niyo po, are you with me? Isa si Noah sa nakakuha at napakagaling na kontraktor. Nakuha niya ang pinakamatinding nakuha niya kontrata na pinag-usapan at pag-uusapan na mawawala na tayo sa mundo ay pag-uusapan ng mga susunod at susunod na henerasyon. Why? Because He provide a clear account. Handa, no? Pero ang hirap naman yan. Dun sa I found the favor of God, ang hirap na eh. Pero ito pa kaya, I need to provide a clear account from the Lord? Yes, mahirap. Kasi ang pagiging totoong Kristiyano ay hindi madali. Mag-apply ka nga lang ng trabaho, mahirap. Sino rito ay nag-apply ng trabaho? Sabi niya, uy, mag-a-apply po kasi, huwag ka na magpasa kahit na ano pagpasok mo, ikaw na may-ari. May ganun ba? May nag-apply ba sa inyong ganon? Hindi eh. Okay. Ano po, ito po yung requirements namin. Tama ba? Pleasing personality. Ano po bang gagawin? Kaya magtitinda ka. Ngayon lahat ng bumibili, gusto nilang pleasing personality. Di ba? Wala namang kinalaman dun sa... May lakaw yung ano may lakaw? Okay lang pleasing personality. Di ba? Pero hindi, those who provide a clear account. Christian, like our family. Hindi kailanman sasabihin ng mundo na tayo ay righteous. Never. But we do it in the eyes of the Lord. Hindi sasabihin ng mundo na ang pamilya mo at ikaw ay perfecto. Kasi iba ang kategory ng mundo. Pero God redeemed us by His blood at tinagurian niya tayo righteous. Do you remember that? Kung hindi, I want you to be part and being delegates of life and truth. Hindi nyo pa po naiintindihan that God called you a righteous at then po kayo ng life retreat. 1 lang. Doble, di ba? O, alangan namang 600 uli, paulit-ulit na kayo. Okay? Di ba? Para alam mo, hindi sasabihin ng tao na, bakit,
Si Noah is a righteous man. Hindi naman ako righteous. Nagpakamali naman ako. Pabira. Diba? Nagiging righteous tayo, hindi in the eyes of man, but we are righteous in the eyes of God. Diba? At yung family natin, kahit hindi, tingin natin parang hindi tayo ganun, hindi perfecto ang family natin, pero pwede. We need to provide a clear account. Pwede natin habulin na ang pamilya natin, okay, ay mag-focus sa pagmamahal at matinding pagdulog sa paanan ng ating Panginoon. Hindi pwede kumukuha ka ng isang proyekto tapos ikaw ang nasusunod. Gusto ko yan. Bigyan niyo po sa akin yan kasi pagka gusto ko yung kontrata na yan, pag binigay ko yan sa akin, gagawin ko ang the best ko. Mali! Kasi sa mundo, hindi sa mundo possible, pwede yun. Pag may kilala ka, i-recommend ka, pwede, tama ba? Pero dito hindi eh. Una, patingin ang resume mo if you have provide a clear account sa Panginoon. Kasi si Noah, isang contractor na nag-provide ng clear account. Una, he pleased God. From the very beginning, ang buhay niya ay kinatutuwaan ng Diyos. Pangalawa, nag-provide siya ng isang maganda, malinis na account. Importante yan. Number 3, those who are ready to receive God's Word. Diba? Nandiyan pa po ba kayo? So, importante. Okay na makita natin, ay, pambihira. Sabi po ng Genesis, okay, 6:11-13, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become for all the people on earth and corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Bakit nakakuha? At bakit? Do you want to receive a contract from God? Makakuha ka ng isang pinakamatindi, ikaw ay maging magaling na contractor. Those who are ready to receive God's word, ganun si Noah. Handa ang puso niya. Nung sinabi ng Panginoon, ganito ang gagawin ko, ang mundo is being corrupted. Lahat na sila nagkakagulo, lahat na puro kasamaan, kabi-kabila na, at ililipulin ko na sila sa pamamagitan ng isang baha. Anong ginawa ni Noah? He really ready to receive the word. Di siya nagtanong. Kaya nung inutusan siya ng Panginoon, ang bilis, okay siya, hindi wala siyang, Lord, ba't ko gagawin yan? Hindi ko kaya yan. Wala siyang ganun. Bakit? Isa siyang contractor na ready to receive God's word. Sana bilang mga Christian, ganun din tayo. Pag may inutos sa atin si Lord, dapat ready tayo. Dapat hindi na, basta patungkol kay Lord, dapat hindi na pinagtatalunan. Diba? Ang dami-dami ng pagtatalunan. Alam niyo ba na ang dami pinagtatalunan sa mundo? Huwag niyo nang isama ang paglilingkod kay Lord. Utang na loob. Diba? Hindi na pinagtatalunan. Yung paggising ng umaga para mag-church, dapat hindi na yung pinagtatalunan. Hindi na yung pinagawa, magbumising ka na at hindi ka na ginigising, dapat bumabangon ka na. Diba? Basta pagdating, pag-receive, ready ka na tanggapin yung salita ng Panginoon. Ganda nangyari kay Noah. Bakit siya naging magaling na contractor? Kasi ready siya sa salita ng Diyos. Listen to me. Isang Kristiyanong magtatagumpay sa kanyang project kay Lord ay handang mag-receive ng salita ng Panginoon. Why? Kasi in God's Word, doon siya magpapaalala ano ang pwedeng mangyari. Yun ang ginawa ng Panginoon eh. At nireceive po ito ni Noah buo. Wala siyang tinapong ito. Diba? Ang pala niya nireceive a instruction. Genesis 6:14-16. So make yourself an ark of cypress wood, make room in it, and coat it with pitch inside and out. This is how you are built to it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it,
ko sa'yo, kung sa'yo binigay, nung time na yan, tingin mo ba magagawa mo? Mamamatay. Ang hirap, no? Wala naman sinabi sa Bible na may martilyo na gatan. Tama ba? Walang metro, di ba? Hindi mo alam, baka si Noah, dinadangkal-dangkal niya lang yan. Di ba? O kaya lang, alam mo yun? Di ba? O kaya habang ginagawa niya, nakataas yung paa niya, sinusukat niya. Di mo alam kung paano niya ginawa. Pero those who are ready to receive God's word, that are in His instruction. Basta laging ganon. Pag may pinagagawa si Lord, may instruction yan. Hindi pwedeng wala. Kami noon, ako excited ako for our anniversary. Sobra. Kaya nung nakuha yung slot natin, kailangan half babayaran eh. So excited yung mga amen. Talagang nag-ano sila. Nag-ipon kayo, di ba? Nasaan na ba yung ipon yun? Bihira, winasa ka na pa. Pinagmamalaki ko pa naman kayo. Di ba, the Ghost Project? Okay. Di ba? So, excited ako. Tapos kung nalaman ko na kung hindi na po pwede kasi ganyan. Ganap ako ng venue. Time, isa na lang ako. Iiyak ako kasi gusto ko eh. Kasi yung time para magtubis ako, hindi naman ganon. Diba? Yun yung time excited ako sa Lord, gusto ko to. Kasi ang ganda ng plano ng church. Ang ganda ng family, ganito yung gagawin. Basta maganda yung plano niya. Kaya lang, this is the instruction of God eh. May instruction ang Diyos. Instruction ng Panginoon. Pagandahin mo ang templo mo. Hindi naman niya sinabing pagandahin ang paso. Walang gano'n. Parang alam naman ni Lord na ayaw maniwala. Kinabahan ako. So sinabi ko, pero sabi yung pagandahin ko, isip ako. Alam niyo, knowing me, yung mga nakakilala sa akin, basta pagdating sa yung hihingi ng pera, medyo ako dyan eh. Medyo takot ako dyan eh. Mag-a-announce, tapos medyo malaki yan eh. Kasi yung pinakamataas na bill ng Pilipinas, 1,000. O dyan. Kung baka sabihin nila, tapos kung kailan in-announce, tsaka naman lumabas si Vizcaya. Diba, mamaya mag-Ghost Project eh, gano'n. Pero this is the instruction eh. Gandahin natin yung templo ni Lord. Alam mo, nakakatuwa talaga. Wala pa kanya ang mga sarili nyo. Lalo yung mga hindi pa nagbibigay, dali pa pala. Ang dami pa pala. Diba? Wala naman akong naririnig na ano. Hindi ko lang talaga pinakikinggan. Diba? Pero alam mo, this is the instruction. May instruction eh. So, sino mo may instruction sa kanya? Diba? So, para makakuha ka ng kontrata mula kay Lord, dapat ready ka to receive God's word. Ngayon, nung binigyan siya ng instruction ng Panginoon, and let there be updates. Ano yun? I am going to bring black waters on the earth to destroy all life under the heaven. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. Hindi lang siya pinagawa ng Panginoon, eto gagawin mo, ganito kaganda, eto, dito mo ikakabit, eto may rooftop yan, whatever. Ano na pinagawa ng Panginoon? Pero hindi lang yun, in-update siya ng Panginoon. Gawin mo yan. Kasi magpapadala ako at sisirain, di ba? Wawasakin. I will destroy all under the heaven. Lahat ay magsasuffer. Alam niya, in-update siya ng Panginoon. Nakuha niyo po ba yung kwento? Di ba napakagaling na contractor kasi hindi pa nangyayari, alam niya yung posibleng mangyari. Di ko ngayon alam yung mga nakumontrata kung hindi pa nila alam yan. Possible mangyari yung mga pinagagagawa nila. Tayo din. Di ba dapat updated ang buhay natin? We are ready to receive God's word. Dapat ready tayo. Let us see His promises. But I will establish my covenant with you and you will enter the ark. You and your son and your wife and your son's wives with you. You are bringing to the ark 2 of all living creatures,
male and female, to keep them alive with you. Diba? So, ang isang contractor, kagaya ni Noah, gusto mo maging contractor, kagaya dapat you are ready to receive God's word. Kasi sa God's word, may instruction, God will gonna update you. And of course, hindi lang naman ganun si Lord, meron din siyang promise. When we accomplish the project that He entrusted into our hands, may promise ang Panginoon. Alam mo, anong nangyayari? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo individually. Pero kung may project na pinagagawa si Lord, tapusin po natin lahat. Maaaring ito, ngayon may project ang simbahan, tapusin natin yan. Maaaring ikaw may proyekto para sa pamilya mo, tapusin mo yan. Maaaring ikaw ay may proyekto para sa ministry mo, tapusin mo. Basta may proyekto at matatapos mo yan ng maganda, if you are ready to receive God's word. Kasi alam mo yung salita talaga ng Panginoon, pag nag-utos, hindi naman siya madali eh. Sabi nga lang eh, so make yourself an art of cypress wood. Ano yung cypress wood? Yung wood, alam natin, yung cypress, so maghahanap siya nun. Di ba? Maghahanap siya ng batong uri ng kahoy. Hindi naman, pumunta ka dun sa bundok, lahat ng mga kahoy doon, pagtatanggalin mo, hindi eh. Hinahanap siya ng pinakamatibay, pinakamakinis, at mabigat na uri ng kahoy. Ganyan pa po ba kaya? So, ibang klase. So, again, di ba? Sino makakakuha ng proyekto mula sa ating Panginoon? Those who please God. Again, lesson sa atin kung may i-please talaga tayo ang Panginoon. Pangalawa, those who provide a clear account. Huwag natin pabanguhin ang pangalan natin sa tao. Pabanguhin natin ang pangalan natin, pamalan ng pamilya natin sa harapan ng Diyos. Number 3, those who are ready to receive God. So, dapat ready ka. Oo nga, okay nga, clear naman ang account mo, hindi ka naman nakikinig sa salita ng Panginoon, kung anong instruction sa'yo, kung anong mga updates niya, di ba? Kung ano yung mga promises niya, wala rin. Last, number 4, those who obey God. Sige po, gusto ko basahin ninyo. 1, 2, 3, go! Those who obey God. That is the best. Makuha mo ang proyekto kapag ikaw talaga ay susunod sa Diyos. Genesis 6:22. Noah did everything. Sabi mo, everything. Noah did everything just as God commanded him. Pag pinag-aralan mo, di ba? Pag pinag-aralan mo, bago po gawin ni Noah yung ark, nagsabi na si Lord kung ano. At hindi ko rin alam kung paano niya natandaan yun. Sino rito yung inutusan ka? Natandaan mo yung unang utos eh. Tapos yung kasunod nun, yung huli na. Tama ba? Yung utusan mo nga lang, sangkap tayo ng adobo. Tapos dumating walang toyo. Lahat binili. May patatas, may paminta, may laurel. Sorry, Jeff. May sumabit, may pagkakamali ko. No? Okay? Kumpleto. May suka. As dumating ka, walang toyo. Sino ngayon na magkakatoyo? Yung nag-utos. Kaya lang, pag pinag-aralan mo, nung binasa niyo ba yung kay Noah, nag-usap sila ng Panginoon, binigyan siya ng instruction ni Lord. Nung binasa niyo po, ba habang ginagawa niya yung arka, nagsasalita pa si Lord? Wala na. Ay, ang galing siya mo. Kausap ang Panginoon mo na. Nung time na yun, in-instruct siya ni Lord. Pagkatapos po nung ginawa niya na, pambihira yung mga pinagsasasabi niya. Kung papaano little by little, napaka-mabusisi.
Alam mo, hingin ko, number 4, para makuha mo, okay, ang project na galing kay Lord, sumunod ka lang. Sabi ko sa katabi mo, sumunod ka lang. Eh yung iba, hindi ko nga kaya yan. Pagluluto nga lang, hindi ko pa kaya, art pa, gagawin ko, ako. Kaya hindi ko yan kaya. Ano uli gagawin? Di ba ganun tayo? Pero ang solusyon pala para makuha mo ang proyekto ng Diyos ay sumunod ka. Kasi for sure si Noah, ganun ang ginawa niya. He obeyed the Lord. Hindi ko alam kung memorize pa lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanyang instruction para gawin niya yung arko. Hindi ko alam. Pero habang ginagawa niya yun, kung nasa puso, pinakausap siya ng Panginoon, wala namang pinakita. Pero basta nung inutusan siya ng Diyos, ang puso niya lang ay may pusong sumunod. In reality, sa ating mga buhay bilang mga Christian, maraming pinagagawa si Lord. Maraming gustong ipagawa ang Panginoon sa church, sa'yo, sa ministry, sa family mo, bilang magulang, bilang asawa, bilang anak. Maraming pinagagawa si Lord. Minsan hindi natin kaya. But instead na magreklamo tayo, like Noah, Noah did everything just as God commanded him. So hopefully tayong lahat ganun din. Dapat less ang pagsuway, pero umaangat dapat ang pagsuway. Kasi wala naman talagang iuutos sa atin ng Panginoon na magdudulot ng masakit at the end sa buhay natin. Siguro mahihirapan tayo. Pero pag sumunod ka, magugulat ka, ang gaan pala niya. Alam mo lang hindi mo kaya. Diba? Pero pag sumunod ka, kakayanin. Maraming ganyan, maraming mga Kristyano. Ikaw po ay magiging coach. Hindi ko po kaya. Naku po. Ikaw ay akawang ng tao. Hindi ko po kaya. No, hindi. May proyekto si Lord. Bilang mga Kristyano, lahat po tayo, like Noah, ay gagamitin ng Diyos. So the moment God instruct us, ibig sabihin, God chosen us, possible. Baka natuwag sa atin si Lord. Amen ba? Pag may ibinigay sa'yo, grab it. Kasi yung proyekto na ibinigay sa'yo ni Lord, possible. Anong criteria niya? Na-please mo siya. Pangalawa, possible. Akala mo ganun yung buhay mo. Pero sa harapan ng Panginoon, you provide a clear account. And pangatlo, baka akala mo hindi, marami kang pag-aaralan, marami kang i-accomplish, pero alam ni Lord that you are ready to receive God's word. Alam ni Lord ay ready na ang puso mo. Importante, bibigyan ka ng instruction, i-updates kita, anong gagawin mo, you will receive my promises. At ang gusto lang ng Diyos, napili ka niya kasi ang gusto lang niya, sumunod ka. Alam mo, ang pagiging magulang ay napakahirap. Pero kaming mga magulang, isa lang naman ang gusto namin sumunod ang aming mga anak. Kahit anong galit mo, kahit anong gigit mo, pag the moment na nag-instruct ka at sinunod, mawawala lahat yan. How much more si Lord? Kaya siya nag-utos kasi alam niya kayanin. At tayo, dapat din alam natin na kailangan magaling din tayong contractor. Alam mo, na-realize ko, habang pinag-aaralan ko ito, report ng Panginoon. Sarap pa lang maging loba. Kasi habang may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, tumadagdag ito sa pagkatao mo kasama ang pamilya. Una last week, we talk about bakit may plan? Bakit dumating? Naliwanag sa atin ang Panginoon. Baka akala natin pwede lang anuri ng baha. Pero hindi. Kailangan talaga natin si Jesus.
Ngayon, usapan naman natin at you are the contractor. Next week, pag-uusapan natin sa the art. Art ang pag-uusapan natin. But right now, church, can we please aim to be like Noah? Lord, bigyan mo ako ng proyekto, Lord. Pero ako, ang unang proyekto ko ay i-please ka. Unang proyekto natin ay matuwa si Lord sa ginagawa natin. Matuwa si Lord sa kahit nahihirapan tayo, tingin natin, kahit dumudugo yung puso natin, pero sinisikap natin sumunod. Sinisikap natin tapusin ang pinapatapos sa atin ng Panginoon. And like Noah, Noah did everything just as God commanded him. I want you to close your eyes. Thank you, Jesus. I want you to talk with the Lord right now. May proyekto ang Diyos. At alam mo ba, God chosen you, yes, you. He wants you to be a contractor of His huge project. Malaking plano. Ikaw ang gusto ng Diyos na maging contractor. Hallelujah, Lord. We come to you right now. Maraming panahon na gusto lang namin, Lord, gusto namin gawin yung gusto namin gawin. Marami kang inuutos sa amin. Marami kang proyekto para gumanda ang buhay namin. Maging ang buhay ng aming pamilya. Tuman mo kami. Sabihin namin na maging si Noah. That the moment na merong proyekto na galing sa'yo, may puso kami. Lord God, na sumunod. So right now, natin tayo sa Panginoon, the altar is open to you. If we want to really become a Noah of this generation, Lord, gusto mo may kontratang galing sa'yo. And I want to be a contractor like Noah
Jesus. Lord, just talk to our God. I want you to know that God chosen you as a contractor. And I know God will gonna use you. And as we sing this song, tatayo tayong lahat. We will come in the presence of God. Raise our hand. Taas natin ang ating kamay. Sabihin natin ito na may buong kagalakan sa ating Panginoon. Ang isang pahawitin ito sa ito na Lord. Hallelujah. Glory to your name. Isang pa mo, awitin natin ito sa ito na Lord. Hallelujah. Buhay ko. Lord, maraming salamat. Kasi we know in our hearts, God, na may proyekto ka na inihahanda sa mga kontraktor na handang makinig at handang tapusin ito para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. And Lord God, right now, Lord, we want that the Light Giver Bagong Silang family ay isa sa pinipili mo na tapusin ang proyekto mo, Panginoon. And each and every one of us individually, God, may proyekto ka sa amin na matapos. And we pray, Panginoon, tapusin namin ito ng detail by detail ayon sa instruction mo, like Noah, Panginoon. Tataas namin ang pangalan mo, Panginoon, sa buhay ni Noah. And starting this morning, we will never be the same again. Ibang paglilingkod, ibang paggalaw, ibang pag-worship, ibang pagsunod. Matindi sa lahat, tulungan mo kami na magawa namin yan at i-offer sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Lord, we honor you this morning and we give always glory to your name. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. At
na-announce yung t-shirt natin, no? So, na-announce yung t-shirt, pwede po kayong lumapit kay Coach Ann para sa sizes. So, we prepare po na yung ating t-shirt ay matapos po lahat ng order. Kung kaya nyo na po may idang, mag-down po kayo. Kasi this week po, ay bibili na po kami ng t-shirt. So, mahirap po kasi pag pakonti-konti, medyo malayo po kasi yung bibilan. So, hopefully po, yung nag-door po Coach Ann. Tapos po, may ano po yung sizes para po magkasya. Yung mga hindi po kaya ng small, bumili po kayo ng double, extra large na ano ba yun. Basta po alam niyo na medyo komportable po. Maganda po ang tela ng ating t-shirt. So, hopefully po, order na po kayo kasi mahirap yung habol-habol. So, hopefully po this week matapos natin, next week bibili na tayo, wala na pong hahabol. So, kung alam niyo po na meron kayong invite o gusto ninyong may libreng t-shirt o gusto ninyong bilhan niyo na po, magsabi na po kayo para isang bilihan na tayo. Pag bumili na po tayo, yung iba po, mahirap na pong humabol. Okay? Kaya, so hopefully tulungan niyo po ako para hindi tayo ma-rush. Amen po ba? Amen po ba? Taas natin yung kamay natin. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Salamat sa lahat ng pagpapala mo. Lord, we are all your servant. We are the ministers, we are the leaders, we are the volunteers, Lord God, of this church. Dalangin namin, Panginoon, every contract, Lord, that you have given into our hands, matapos namin na nagbibigay ng glory sa pangalan mo. And every contract that we had, Lord God, dalangin namin, alam namin, it is always, Lord God, favor from you. And we will do our best to give honor and glory to your name. Maraming pong salamat, Lord. I pray, ingatan mo po ang bawat isa. Lord, yan palakasin mo ang aming katawan. Lord, i-provide mo, Panginoon, need namin for our pledges, for our family. Lord, i-provide mo yung strength namin, Panginoon. And Lord, right now, tinatapakan namin, Lord, yan yung lindol na sinasabi nilang dabiwan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God, alam namin, Lord, pag inisip namin nakakatakot, but our life is into your hand. Hanggang humihinga kami at may pinagagawa ka sa amin, Lord God. Ito ang panghahawakan namin at mag-pray matapos namin every project na inilagay mo sa aming mga kamay. Lord, I pray, ingatan mo po kami, maging ang aming pamilya, cover us with your blood. Salamat po ng marami. We honor, we praise you, God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. God bless everyone.